mga loyalista na humahanga dito kay Romualdez, siguro naman matauhan na kayo na mismo ang Diskaya na ang nagsabi na nagbibigay sila dito. Diba? Sa yung mga vloggers dyan na ipinagtanggol itong si Martin Romualdez, sige nga, ipagtanggol nyo si Martin Romualdez ngayon. Diba? Sa simulat sa poll, ayaw nyo kasing maniniwala sa aming mga DDS vloggers. Sinabi na namin na there is really something wrong about the leadership of Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Ang tigas-tigas ng ulo nyo hanggang ngayon, hangang-hanga pa rin kayo kay Bongbong Marcos. Ano na nangyari natin sa Pilipinas natin ngayon? Sobra pong lumalaganap itong korupsyon ngayon sa Pilipinas. Dito sa mga flood control at mga proyekto na gamit ng pera ng taong bayan na hindi po nagagawa ng maayos, mga substandards, mayroong mga ghost projects. Sa video na ito, sa vlog na ito, ay ipapakita ko sa inyo kung paano binutata at pinahiya nitong ni Senator Tulfo, Erwin Tulfo, dito sa mga contractors ng ito sa mga flood control. Imagine flood control pa ito wala pa ito yung mga buildings na kinurap rin ng mga ibang contractors. Flood control lang ang pinag-uusapan natin dito, wala pa yon. This is just the tip of the iceberg, ika nga. Okay? So tinatanong itong mga ibang contractors na natulad ba kayo ng mga Diskaya? Na itong mga Diskaya umamin na nagbibigay sila dito sa mga kongresista. Nagbibigay sila that is corruption. 25% of the, for example, ang 100 million, magbibigay sila ng 25%. So meaning they are giving 25 billion dito sa mga kongresista. Yan ang akusasyon ng mga Diskaya. At ako naman, in my opinion, naniniwala po ako dito. Kasi may ebidensya raw na ilalabas itong si Diskaya Okay? Yun ang una natin pag-uusapan. Kasi itong mga 15 contractors aside from the Diskaya, hindi sila umamin na nagbibigay sila. Sabi ko nga, kayong mga contractors, sabihin nyo na ang totoo kaysa kayo lang ang madiin dito sa korupsyon na ito. Gayahin nyo na ang mga Diskaya na binulgar na nila lahat kasi sila yung madidiin. Tinanong ni Erwin Tulfo itong 15 contractors. Mamaya ipapakita ko sa inyo buong buo. Okay? Pangalawa nating pag-usapan itong si Curly Diskaya, itong husband ni Sara Diskaya, na pinatunayan niya na tinanong siya, dahil ikaw ay nagbibigay ng pera sa mga government officials para magkaroon ng projects, hindi ba naaapektuhan ang quality ng project? Tinanong siya ngayon dito, itong si Curly Diskaya. Sabi naman ni Curly Diskaya is nagagawa pa naman raw nila yung quality pa rin raw na dito tayo magdebate. Maniniwala ba kayo? Maniniwala pa ba kayo na magiging quality pa yan? Ikinurakot nyo na yung budget ng proyekto ng gobyerno, di ba? Pakinggan natin, okay? Alamin natin dito kung siya may ang kanyang paliwanag. Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. So heto, i-play natin ang video sa Senator Erwin Tulfo, binanatan itong 15 na flood control contractors. Kayo nang humusga kung itong mga contractors na ito ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Eto, pasok. Yes, Mr. Chair. May I ask, dito po sa mga present natin ng mga contractor, itong 15 contractor na ito, have you experienced or do you have similar experience dito po sa na-experience na mag-asawang Diskaya yung pagbibigay po ng komisyon sa mga DPWH at mga politiko? Meron po ba? May we confirm from the contractors, Mr. Chair, present today, if they had similar experience like that of the Diskayas? Huwag na kayo magsinungaling. Simula po doon sa top 1, sa SunWest Incorporated, may we know, where are you, SunWest? Meron po ba kayong binibigyan na 25%, SunWest? None, Your Honor. None. Legacy Construction Corporation, meron o wala? None, Your Honor. EGB Construction Corporation. QM Builders. Okay, huwag niyo kalimutan because na under oath pa kayo. Nako, anyway, Alpha and Omega, sinabi Timothy, Top Notch Catalyst.
Royal Crown Monarch Construction. Absent? Oh, okay. Equiparco Construction. Where's Equiparco? Parang ayaw nang umamin lahat eh. Can you Equiparco? Nandito ba yung Equiparco kanina? Let's go down muna dito. Centerways Construction. Wala po, Your Honor. MG Samidan Construction. MG Samidan. LRTK Builders. Hightone Construction. Wala po, Your Honor. Road Edge Trading. 8J's Construction Services. So Mr. Chair, lumalabas, lahat ito ay nagsisinungaling siguro. Dahil wala rin nagbibigay ng komisyon sa mga DPWH. So tanging itong kumpanya lang na ito, itong mag-asawa ang nagbibigay. I don't think so. Yung Wawaw Construction pala. Wawaw. Wala rin. Your Honor, sa pilitan ginamit po yung lisensya namin. What's that again? Sa pilitan pong ginamit yung lisensya namin, Your Honor. Hindi, tinatanong sa iyo kung kayo ba ay nagbibigay din. Kaya nga, kayo ba yung nagbibigay? Kayo po ba yung nagbibigay din? Hindi po, Your Honor. Pero kanina, sinabi mong sa pilitan na ginagamit ang inyong lisensya. Sino ang gumagamit ng inyong lisensya? Si Sally Santos po, Your Honor. Sino? Sally Santos po, Your Honor. Sino si Sally Santos? May-ari po ng Sims Construction, Your Honor. May-ari ng Sims. Yes po, Your Honor. Siya lang ba ang... bakit mo nasabing sa pilitan? Pumayag ka ba? I mean, hindi ka binibigyan? Hindi ka walang... di ba mayroong tinatawag na license for hire na 5%? Sa takot po, Your Honor, na maapektuhan ang negosyo namin, Your Honor. Bakit ka matatakot? Siya ba ang nag-apply ng lisensya mo? Hindi si EGB? Hindi po, Your Honor. Lisensya ko po yun, Your Honor. So, pinapagamit mo lisensya mo? So, hindi ikaw ang nagko-construct, kundi pinapahiram mo yung iyong lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa pilitan po nilang ginamit, Your Honor. Paano sa pilitan? Can you explain? I cannot understand. Sa pilitan, tinutukan ka ba ng baril, ng kutsilyo? Ang pagkakaalam ko po kasi, Your Honor, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob po. Kaya natakot po kami na... Sa loob ng ano? ng DPWH po, Your Honor. So, mga opisyal ng DPWH? Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa Binuking kanila na. nandito ngayon, tama po ba? Opo, Your Honor. Binuking niya ang mga DPWH. Natatakot raw siya. Okay, pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, na district engineer dati? Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung si, Chief. Sino Chief? Chief Bryce daw po. Tumanon talaga si, District Engineer Alcantara, oh. Sige, sabihin mo. Nag-aabang talaga. Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw, ayan na pala. Nagkakalimunawan na tayo. Bryce, totoo ba na ginagamit itong lisensya ni Wawaw para sa mga ghost project? Sa pilitan. Remember, you're under oath. Your Honor, lahat po ng sinasabi nila Kayo lang humusga ha kung nagsisinungaling ba sila dito ha. ay inutos lang po sa akin ng aking boss Henry Alcantara. So, inuutusan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap, wala po akong Hindi, yung anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Paano? Anong utos? Actually, lahat po ng iutos niya ginagawa ko po. I mean, Give us an example, anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos na gumawa ng ghost project? yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na Grabe. Umami na talaga na may kinuhang pera. kuha ng pera kay Sims? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Doon din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung binigay sa'yo at ilang beses nagbigay si Sims? Hindi ko po matandaan ko ilan po yung eksaktong ko ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Yung lagay hindi ko po... Hindi, magkano na nakukuha ninyong, let me rephrase that, magkano na ang naabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Your Honor, sa totoo, hindi ko po alam kasi kapag po dinadala nila yan, nakabox, nakasarado po. Magkano naman na hindi ka binibigyan ni Alcantara? Hindi ka inabutan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta nakabox po, dinala po doon. Gaano kalaki yung bag?
Box po. Mga, gaano kalaki? Ang nakikita ko po mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Grabe, yung pera nilagay sa box ng needles. Wow! Ang ano, no? May mga para-paraan din sila eh. And mga ganyan po kalaki. Okay, malaki-laki ano? Malaki Opo. mga 20 million. Anyway, Ade Bryce, okay? Hindi ka malang hinahatian. Ikaw, hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil nung last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pareho. Your Honor, totoo po yun. Nakakapunta lang po ako ng casino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay, Doon lang po. Magkano ang pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi, pag nagpupunta po kami ng casino, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kaming dalang pera. Pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro. Ngayon po, pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano? Kayo, maniniwala kayo doon sa explanation niya? Di ba? Ako, hindi ko maniwala doon. May kanya-kanyang opinion tayo ha. Ang dala-dala ninyo, kung alam mo magkano yung dala-dala ninyong pera, ilang bag, Your Honor, alam ko lang po may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po ang laman. magkano ang tayaan ninyo, magkano ang pag nakikita mo siya, I'm sure katabi mo, magkano ang taya niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. Alright. Well, isa pa akong katanungan, Mr. Chair. Ibig mo sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Paano ka nakabili ng Urus na Lamborghini? Wala raw siyang natanggap dito sa mga contractors na ito. Pero, meron siyang mga magagarang sasakyan. Grabe, no? Sabihin nyo na yung totoo. Na Urus. Your Honor, sa totoo po yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako may konting naging pera, nag-share po para makabili doon, which, yung para po doon sa buy and sell. Ang nangapital Naniniwala ba kayo doon? Ha? Milyon nito ha? Hindi po ito normal na mga sasakyan. Okay? Nagre-range po ang mga sasakyan na ito ng mga 20 million pataas. po talaga dyan is yung kapatid ko. Kaya lang po nakapangalan sa asawa ko dahil meron po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga Mr. Chairman. katanungan yung kasamahan natin. Mr. Chairman, just to continue with Mr. Bryce. Sandali lang. Sa mga pinagtatanong po kanina ng mga contractors, kung kagaya po ng mga diskaya, kayo po ay nagbibigay din ng porsyento, sumagot po kayong lahat na hindi. Parang lumilitaw po ay yung mga diskaya lang ang nagbibigay ng porsyento at kayo pong lahat ay hindi. Sa palagay po ba ninyo ay kapanipaniwala po yung sagot ninyo? Wala pong sumasagot. Palagay ko sila din hindi naniniwala sa kanilang mga isinagot kay Senator Erwin. Senator, kailangan po natin magmadali ng konti kasi para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM. Marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tutuloy ko lang po yung questioning ni Senator Tulfo kay Engineer Hernandez. Magkano ang sweldo ng Assistant District Engineer? Nasa 70,000 po monthly. Okay, 70,000. Pero yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo na sasakyan, ano-ano yung mga yon? Meron po akong Toyota. Tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung Challenger po, Dodge. Magkano ang Toyota Supra? Nung time na 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Meron ka ring mga motor, di ba? Yung motor po, buy and sell po, yun. Bali, yung kapatid ko na nagba-buy and sell po, Di, mga nasa pangalan mo. hindi ko po matandaan, Your Honor. Meron kang Ducati, 2022 Ducati. I'm sure alam ni Senator JB to dahil mahilig to mag-rider. Tapos, 70,000 per month lang ang kanyang sweldo. Okay? Paano kayo nagkaroon ng ganyang mga gamit? Diba?